ang priority niya talaga is pera. So parang doon nakatuon yung attention niya. Yung person mo, meron siyang personal goals, guys. Talagang mataas yung kanyang pangarap sa buhay. Gusto niya talagang tumaas, umunlad, umasenso sa buhay niya, no? And parang this person, yun talaga yung number 1 priority niya. So hindi ikaw yung number 1 priority ng person mo, mga kapiksi. So kaya ka medyo nalulungkot, for some of you medyo nalulungkot kayo, nag-i-emo, ganyan, kasi parang feeling nyo nakikipagkompetensya kayo dun sa trabaho niya or sa attention niya. So hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong November para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito yung ating monthly love scope, guys. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. So dito sa spread na to, guys, titingnan natin yung energy surrounding your situation, mga kapiksi. So dito, nakikita natin na nagkakaroon ng problema sa sitwasyon nyo, mga kapiksi. For some of you, pwedeng nag-aaway kayo nitong person mo. If in a relationship pa kayo, guys, pwedeng nag-aaway kayo nitong person mo. You're trying to fix the relationship, you're trying to work on it. Pero yung isa sa inyo, habol ng habol. Yung isa, ayaw makipag-usap. Okay? So it's either ikaw yung humahabol sa kanya, tapos siya yung ayaw makipag-usap sa'yo, or siya yung habol ng habol sa'yo, ikaw yung ayaw makipag-usap sa kanya. So take it how it resonates, guys, kasi pwede magka-reverse yung roles. Pero with this, no, nakikita talaga natin na there's definitely something going on, probably a negative circumstance na pinag-awayan nyo, pinagtalunan nyo, and then itong person mo, I'm sensing na sila yung ayaw makipag-usap. Most of the time ganun, no, sa ating mga readings, kung sino yung SP, sila yung ayaw makipag-usap, and kayo, you're trying to fix the relationship, mga kapiksi. There's a fear of abandonment dito, parang ayaw nyo na maiwan kayo ng person nyo. That's why you're trying to do your best to fix the relationship, mga kapiksi. Pero yun nga lang, sa iba parang madaming excuses yung person nyo. Okay, marami siyang excuses, marami siyang dahilan kung bakit ayaw niya makipag-usap sa'yo. For some of you, feeling ko parang binlock din kayo nitong person nyo, ganyan, dahil ayaw niya makipag-usap, or kung hindi man kayo binlock, at least kahit na anong attempt nyo na kausapin sila is parang dinededma nila kayo, or for some parang ginosted na talaga kayo nitong person na to, mga kapiksi. So comment down below, guys, if naka-resonate kayo dito sa energy nito. If in case naka-resonate kayo, pinakamagandang may mga relationship subliminals tayo, guys. So ang pinakamagandang subliminal dito is yung pampabalisa, pampakontak, kung gusto nyo kontakin kayo, especially kung binlock kayo, at saka yung pampamiss, no? Yung tatlong subliminal na yun, kasi una, iisipin kayo niyan, hindi kayo maalis sa isip niyan. Pangalawa, mamimiss nila kayo, hahanap-hanapin nila kayo kahit saan sila magpunta, and kapag hindi yan nakatiis na, kukontakin na nila kayo, mga kapiksi. So yun yung pinakamagandang combo if in case naka-resonate kayo dito sa energy na to. Okay, so pakinggan nyo lang ng paulit-ulit hanggang sa kontakin kayo ng person yung mga kapiksi. Okay? So comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Virgo, tingnan natin yung love energy nyo for November. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng love at energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, magbibigay ako ng 10% discount. May ongoing sale tayo until October 31 guys, so mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Virgo, kayo ay na-represent ng King of Pents sa ating spread. Ito yung love energy natin mga kapiksi. For some of you, meron tayong presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, maaring yan yung mga zodiac signs ng person nyo or may mga ganyan sila sa kanilang natal chart mga kapiksi. For some of you guys, nakikita natin na maaring LDR din kayo nitong person mo, and probably one of the reasons kung bakit hindi kayo masyado nag-uusap ng person mo is work related, no? Lalo na kung LDR, tapos nasa trabaho, let's say for example nasa ibang bansa, ganyan, tapos lalo na kung magkaiba kayo ng time zone at saka magkaiba ng lahi. So yun yung mga nakikita natin, and yung iba sa inyo parang hindi kayo masyadong pinaprioritize ng person nyo, because yung attention nila and yung focus nila is nandun sa pagpapalago ng kanilang career, ng kanilang finances mga kapiksi. So yun yung nakita nating major block, hindi man block, balakid, major issue okay, ng inyong relationship ng person mo. Syempre, normal lang naman guys na mag-aspire, di ba? Umasenso, umunlad. Pero yun nga lang, parang yung iba sa inyo, medyo nag-i-emo kayo kasi parang feeling nyo talaga hindi kayo binibigyan ng oras, ng panahon, ng attention ng person mo because ang priority niya talaga is pera. So parang doon nakatuon yung attention niya. Yung person mo, meron siyang personal goals guys. Talagang mataas yung kanyang pangarap sa buhay. Gusto niya talagang tumaas, umunlad, umasenso sa buhay niya, no? And parang this person, yun talaga yung number one priority niya. So hindi ikaw yung number one priority ng person mo mga kapiksi. So kaya ka medyo nalulungkot. For some of you, medyo nalulungkot kayo, nag-i-emo, ganyan, kasi parang feeling nyo nakikipagkompetensya kayo dun sa trabaho niya or sa attention niya. So pwede yung pakinggan guys yung ating pampawala ng balakid subliminal, para maging priority kayo ng person nyo mga kapiksi. Alright? Ayan, no? Pero dadating din yung time na magbabago din yung ikot ng mundo, pero you have to change your assumption about the person. Tell yourself, ayan, no, medyo heartbroken kayo kasi yung iba sa nyo guys, long distance na kayo, tapos feeling ko parang na-homesick ka dun sa person mo, kayo yung nakakamiss sa kanila, miss na miss nyo na siya, miss na miss nyo na yung attention na binibigay sa inyo ng person mo dati, nung parang sinusuyo ka pa niya kasi parang nagbago yung ihip ng hangin na parang puro trabaho na lang, pera na lang yung inasikaso ng person mo. So pero nararamdaman ko rin dito na yung iba sa inyo talagang ayaw sumuko, kaya nga lumabas itong repair energy mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo parang gagawin nyo lahat para ma-fix yung inyong relationship guys, okay? So the change has to come from within you mga kapiksi, no? Kasi kahit na anong gawin nyo sa 3D, sa inyong physical reality, pero hindi naman nagbabago yung mindset nyo, hindi rin magbabago yung sitwasyon nyo. So tell yourself na importante ka sa person mo, you are loved, you are lovable, you are valuable. Yan, dapat palagi mo sinasabi na importante ka. I am important, I am a priority, no? Priority ako, importante ako, mahalaga ako. Yun, dapat ganun yung pakiramdam nyo sa sarili nyo and tingin nyo sa sarili nyo para mag-reflect din yan sa inyong physical reality. And yung person nyo, always tell yourself na importante ka sa kanya, ikaw ang priority niya, ikaw yung inuuna niya sa kahit na ano pa mang
bagay or tao sa mundo. Alright? Para ikaw talaga yung number 1 priority ng person mo, mga kapiksi. Alright? Just keep affirming that and keep telling that to yourself. Magbabago din kasi yung ihip ng hangin. Nakikita natin na you can turn the tables around, mga kapiksi. 3D is always changeable and malleable. Ibig sabihin lahat pwede magbago sa iyong physical reality, pero hindi yun magbabago sa 3D hanggang hindi yun nagbabago sa assumption mo, sa isip mo, sa nararamdaman mo. Okay, so bago pa magbago yung 3D, kailangan baguhin mo muna yung iniisip mo. So kaya nga sabi ko sa inyo, dapat you always tell yourself na importante ako, mahalaga ako, I am always prioritized, ganyan. And affirmations for SP naman is pinapriority ako ng SP ko, importante ako sa SP ko, mahalaga ako sa SP ko. Okay? So just tell that to yourself over and over again. I-comment nyo na rin yan sa baba, mga kapiksi, para matandaan nyo. I-comment nyo, matandaan nyo, and then say that every day, all day, every day, hanggang sa magbago yung circumstance nyo. Alright? So comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo dyan sa energy na yan. Tingnan natin yung love message or love advice for you ngayong November. Ayan, no, stay optimistic about your love life, no. Kailangan positive lang tayo palagi. Kung gusto mo ng magandang relationship, mga kapiksi, you always have to think positively about your person, about your relationship, and about yourself. Tatlo yan palagi, guys, no. What do you think about your person? Diba? Anong tingin mo sa person mo? Dapat palagi mong iniisip na loyal siya sa'yo, faithful siya sa'yo, mahal na mahal ka niya, ikaw lang yung gusto niya, ikaw lang yung priority niya sa buhay, importante ka sa kanya. Diba? Dapat ganun yung konsepto mo sa person mo. What do you think about your relationship? Iniisip mo ba na malas ka sa relasyon, or iniisip mo ba na swerte ka sa relasyon? Diba? Just tell yourself na swerte ako sa relasyon, swerte ako sa kahit sino pa maging SP ko, harmonious and sweet yung relationship namin, forever lasting yung relationship namin. So ganun dapat yung iniisip mo about your relationship. And yung last is yung konsepto mo about yourself in the relationship. Okay? So wag na wag mo sasabihin malas ka sa relasyon. Kasi meron na akong mga nababasang nagko-comment na kapiksi, kailan ba ako suswertehin sa pag-ibig, palagi na lang akong bigo sa pag-ibig, palagi na lang ako iniiwan, palagi na lang ako minamalas. Okay? So yun kasi yung perception nyo about yourself because naka-experience kayo ng mga ganong klaseng relationship in the past. So naniniwala kayo na ganun kayo. So kung hindi nyo yun babaguhin, hindi rin magbabago yung experience nyo sa relationship. Kahit makailang jowa kayo, makaisang daang jowa pa kayo, kung palaging ganun yung iniisip nyo, palaging ganun din yung ma-experience nyo. So dapat you always tell yourself na I am loved, I'm lovable, swerte ako sa relasyon, I am always loved, I'm always wanted, I'm always desired, I'm always chosen, diba? So ganun, grabe, kabog. Dapat palaging ganun yung iniisip mo. I'm lucky, swerte ako sa relasyon, swerte ako sa pag-ibig, swerte ako sa jowa ko, swerte ako sa love life, diba? Pag ganun yung sinasabi nyo, hindi na talaga kayo mamalasin, mga kapiksi, no? You can turn your situation around, pero dapat yung tatlong yon, mga kapiksi, palaging maganda yung konsepto nyo. Again, sa relationship, sa SP nyo, and sa inyong sarili, guys. Okay? So, i-apply nyo yan. Comment nyo yan sa baba, mga kapiksi, yung mga affirmations na sinabi ko, and tell that to yourself all day, every day, hanggang sa maging maayos yung relationship nyo with your partner or specific person. Alright? So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung, guys, yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.